Saan pa po malakas na palakpak para sa ating Panginoon, para kay Jesus na palakpak ngayong umagang ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa. Pwede po bang batiin naman natin na nakaka-bless na good morning yung mga kasama po natin ngayon? At least isa o dalawang tao, batiin natin nakaka-bless na good morning. So praise the Lord. Magandang araw po sa bawat isa na nandirito ngayon. If this is your first time na dumalo sa ating gawain ngayon, naniniwala po tayo na hindi nagkataon na nandirito tayo ngayon, hindi tsamba ito, hindi nagkataon, ito ay tinaon ng Panginoon because everything happens for a reason. May mga nag-message sa akin noong nakaraan, atin daw sila from Batangas pa, from Tagaytay, from Bulacan. Magandang araw po sa inyo lahat at naniniwala po ko na, ulitin ko po, hindi nagkataon na humihinga pa tayo, magkakasama tayo ngayong araw na ito. It is not the nearest church but the dearest church. So dito po, hindi lamang tayo sa Metro Manila, kundi pati sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Yung iba pa nga dumadalo sa atin dito monthly, twice a month, from Bicol pa. God honors efforts. Sinabi ng Panginoon that your labor in the Lord is not in vain. So wherever you are today o nasan man tayong lugar, nanggaling pa, ino-honor ng Panginoon ng faith, ino-honor ng Panginoon ng effort. At si Lord nagbibigay ng mga bagay na hindi mo deserve. And that's grace. But si Lord nagbibigay kasi may ginawa ka, kasi deserving mo. Ayun naman ay reward. I believe that God is a rewarding God. Ano man ang pinagdaanan natin ngayong araw na ito, pero nag-effort pa rin tayo para sa pananambahan, pagsamba sa ating Panginoon. Naniniwala po ako na lumagpas man yan sa tao, pero hindi mapapalagpas ng Panginoon yan. Pwede ba sabihin mo sa katabi mo, hindi palalagpasin ni Lord yan? Lahat ng ginawa mo sa Kanya, mapalagpas man ng tao yan, lumagpas man sa tao yan, pero hindi ma-overlook ng ating Panginoon yan. So praise the Lord! Tayo po ngayon ay nasa second installment ng ating pong brand new series na Wilderness Voices. Paano natin mapapakinggan ang boses ng ating Panginoon sa mga mahihirap na sitwasyon ng ating buhay. How to hear God's voice in hard places, in hard situation. Alam niyo po, bakit kaya madalas si Lord nagsasalita sa wilderness? Why do many times that God clearest instructions come when resources are, na alam mo yon, sabihin na natin tigang siya, when resources are limited, when paths are unclear, and even strength is exhausted. Yung kailan pagod na pagod ka, parang kapos ka. Tapos, alam mo, hindi malinaw yung tinatahak ng buhay mo. But mas malinaw mong naririnig si Lord. Listen to this very carefully. Brokenness leads to openness. Kapag broken ang isang tao, mas nag-o-open siya sa Panginoon. Napansin ko dati kapag nung okay lang naman ang buhay ko, wala pa ako iniintindi sa buhay, sige lang na sige, hindi ko nga iniintindi si Lord eh. Kahit may picture ng kung sino-sinong mga Diyos o picture ng Jesus, picture ng kung sino-sinong mga Diyos-Diyosan sa ibang bansa, sa bahay namin, wala pa kailam doon. Kahit may John 3:16 pa, kahit may Bible pa, kahit may kung ano-ano mga religious books pa sa bahay namin, I don't care. Pero kung kailan nasasaktan ka, mas napapakinggan mo si Lord. Pag walang makain, doon nagpipray. Pag lumilindol, doon nagpipray. Pag baha, doon magpipray. Doon naaalala si Lord. Why? Because brokenness leads to openness. Kapag broken ng isang tao, kapag bitin ng isang tao, naghahanap siya ng, pag wala, pag limited, naghahanap siya ng provider eh. Kapag may sakit ang isang tao, naghahanap siya ng healer. Kapag bagsak ang isang tao, naghahanap siya ng Diyos na mag-aangat sa kanya. That's why many times God clearest instructions come when resources are limited, when paths are unclear, when strength is exhausted. Kaya nga po ito yung pag-uusapan natin ngayon. Bakit? At ano yung itinuturo ng Panginoon sa atin sa ganitong mga sitwasyon ng ating buhay? Alam niyo po, Israel had many miracles in Egypt. Napakaraming mga miracles na ginawa ng Panginoon sa Egypt. At may victories sa Red Sea. Yet God chose the wilderness as His classroom. Gumawa ng miracle sa Egypt.
Nagkaroon ng parting of the Red Sea. Pero bakit pinili ni Lord yung wilderness na yun na maging classroom niya? Ito po yung pag-uusapan natin ngayon. I want you to open your Bible with me in Deuteronomy chapter 8 verses 2 hanggang 3. Deuteronomy chapter 8 verses 2 hanggang 3. Verse 2, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. He humbled you, causing you to hunger, then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. So join me in our message today entitled Wilderness Classroom. Wilderness Classroom. Pwede po ba sabihin natin Wilderness Classroom? Nung nakaraan po, may kakwentuhan po ako. Lagi ko itong naalala at hindi ko na talaga makakalimutan to. One of my first teachers ay, bukod sa mga magulang ko po, kasi teacher naman talaga nanay ko, at lahat naman yata ng mga magulang, teacher. At preacher. Madaming sermon, madaming turo araw-araw. Pero one of my first teacher, si Mami Bonifacio. Si Mami Bonifacio po, sila yung may-ari nung, kung alam niyo po yung sa Don Antonio, yung medyo mamahalin na school, yung Montessori, the Sid Montessori. Wala pa po yun dati. But, ito pong matandang ito nung siya ay nakakilala kay Lord when she was 70 years old. Doon po niya na-encounter si Lord nung 70 years old siya. Meron po silang lupa doon, tapos may malaking puno ng mangga, tapos may bilog. Batibot po tawag namin doon sa mga nakaabot noon. So, nung nakakilala siya sa Panginoon, maybe hindi pa siya makapag-disciple ng mga sinedad niya, o kaya medyo may edad. Ang una niyang mga disciples, mga bata. If I'm not mistaken, mga 7 years old yata ako noon, o 5 years old, basta ganun po. Mga 9 kami o 8 estudyante niya. Turo-turo lang ng Bible. Tapos sinabi ng matandang ito, dahil 70 years old na ako, kahit 70 years old na ako, hindi ko sasayangin yung nalalabing buhay ko. Ibibigay ko ito sa Panginoon. Sabi niyang ganon. At alam niyo po yung eskwelahan, Bible study ng mga bata noon, biruin mo ginawa ni Lord na napakalaking school. At yung mga kilalang mga tao, mga anak nila, doon nag-aaral ngayon. I think nasa 280,000 yata yung tuition doon sa school na yon. Pinagpraktisan kami nung matanda. Hindi lang pinagpraktisan. Alam mo yon, binigay niya sa amin yung nalalabing buhay niya na sabi niya hindi niya nasasayangin. Importante, makapag-share siya, makapaglingkod siya sa Panginoon, hindi niya nasasayangin. So, ang ginawa niyang classroom namin ay yung ilalim ng puno na mangga. So, doon niya kami tinuruan, alala ko, ninatinan pa nga ako ng pagkain ng tatay ko ng gatas habang nag-aaral kami doon sa punong yon. So, hindi ko naman maalala lahat ng tinuro niya. Basta ang alam ko, Bible story yon, kinikwentuhan niya kami. Hindi niya alam, nakapagtanim siya sa amin ng salita ng Diyos. Hindi niya alam, hindi ko na rin kilala kung sino yung mga classmates ko noon, pero hindi niya alam kung ano yung naging resulta niya sa isang bata na hindi niya pinagkaitan. Isang bata na hindi niya pinagkaitan na turuan. At yung pamilya naman nila talagang pinagpala ng Panginoon. Napakalaking school, napakagandang school ngayon yun. Ang tagal-tagal na. So kahit na ganun yung wala pa silang facility dati, wala namang vision na, I don't know kung may vision na ba dati, pero gumawa ng yung ginawang estudyante sa ilalim ng puno ng mangga. So, likewise, bakit ganito si Lord? Hindi sa 4 na sulok lamang ng building o ng classroom, siya nagturo. Bakit pinili ni Lord na gawing classroom itong wilderness na ito? Bakit kung kailan mahirap? Bakit kung kailan dry? Bakit kung kailan sila nasa sitwasyon na kung saan hindi maganda? Bakit doon pa si Lord nagturo sa kanila? Alam nyo,
Kaya ang tanong natin ngayon, ano ang mga aral na gustong ituro ng Diyos sa ating wilderness experience? Dahil classroom ang wilderness eh. Classroom pala, so ibig sabihin, dapat natututo tayo. Kaya lagi kong itong sinasabi, kapag pinag-aral ka, dapat malinaw sa'yo kung anong dahilan kung bakit ka nag-aaral. Para matuto, of course, kapag Christian ka, maliwanag na ikaw ay dinala ni Lord sa eskwelahan na yan. Para mag-aral, of course, unang-una sa lahat, to make disciples, para maging ilaw at asin tayo ng sanlibutan, specifically dyan sa eskwelahan na yan. Pag ikaw ay nagtatrabaho, nagninegosyo, kung Christian ka, ibig sabihin, ikaw ang salt and light doon sa lugar na yan. So dito sa pag-uusapan natin ngayon, titignan natin ano ba yung aral na itinuro sa atin ng Panginoon, na gustong ituro sa atin ng Panginoon. Classroom pala ang wilderness. Pero ano yung mga specific na aral na gustong matutuhan natin ng Panginoon o yung mga crucial na bagay na gusto ni Lord na matutunan natin. Naniniwala ako na ngayong araw na ito, ngayong oras na ito, binuksan ni Lord ang puso natin, inihanda tayo ng Panginoon, tayong lahat ay matututo at mababago. Lahat po ng ready na matuto, mabago at pagpalain ni Lord, magsabi na po ng malakas na amen. Number 1. Verse 2. Sabi niya dito, remember, kasi Deuteronomy, pangalawa na ito. So, ibig sabihin, madami dito pinapaalala yung nangyari nung una. Verse 2, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Remember, sabi dito, how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Ano ang mga crucial na aral na gustong matutuhan o ituro ng Diyos sa atin, sa ating wilderness experience? Kapag ikaw ay dumadaan na parang napaka-limited ng resources, parang ang dry ng resources, parang napakahirap ng sitwasyon, tila baga ikaw talaga ay nasa wilderness ng buhay mo, every time na ikaw ay dadaan at makaka-experience ng wilderness na ito sa iyong buhay, ginagawang classroom ni Lord yan sa'yo. Ngayon, ano ang gusto ni Lord na matutuhan natin? Number 1, wilderness echoes the voice of God. Wilderness echoes the voice of God. Doon sa binasa natin kanina, tignan niyo po, remember how the Lord your God led you all the way in the wilderness these 40 years. Alam niyo po, yung Hebrew word for wilderness is midbar. Yung midbar na yan, it comes from the root na dabar. Ibig sabihin, to speak. Wilderness, to speak. In other words, the wilderness is literally the place of speaking. Ang wilderness ay place of speaking. Kaya pala nung empty ako, kaya pala nung hindi ko alam ang ginagawa ko, walang-wala kami, mas napapakinggan ko si Lord. Mas napapalapit ako sa Kanya. Mas iniintindi ko siya. Kasi wala kang aasahan eh. Kundi si Lord lamang eh. That's why wilderness echoes the voice of God. Ulitin ko, yung wilderness na ito, nanggaling sa root word na the place of speaking. Ang salitang led po dito, di ba? Remember the Lord your God led you all the way to the wilderness. Yung salitang led po ay galing sa Hebrew word na nahag. Ang ibig sabihin, to guide, to drive, to shepherd carefully. Tignan niyo pa, to shepherd carefully, to guide. Ni-lead daw sila ni Lord dun sa wilderness. Sinepard sila sa wilderness. Ano ibig sabihin nito? Ibig sabihin, hindi aksidente ang pagdaan nila sa wilderness. Hindi siya accident. Ibig sabihin, hindi sila naliligaw sa wilderness. Sila ay pinangunahan ng Diyos sa wilderness. That's why, ang wilderness ay hindi punishment lamang. Ito ay classroom ng Diyos. Ang wilderness, ang kakapusan, ang kahirapan, ang scarcity, ito ay classroom ng Diyos. Therefore, dapat tayong makinig sa boses ng Diyos sa panahon na nasa wilderness tayo ng buhay natin. Why? Because we often label the wilderness as delay. Kapag nasa wilderness tayo, nahihirapan tayo, may scarcity, may limitations, may matinding kahirapan,
We often label the wilderness as delay. Kala natin lagi, pinaglalaroan lang tayo, dinidelay ng Panginoon. Yung mga blessings, pinarurusahan tayo ng Panginoon. O kaya tayo nasa wilderness kasi nagkamali tayo. Ganun lagi ang pananaw natin. Although may ganun talaga, pero hindi laging ganun. But the scripture, itong passage natin ngayon, sinabi, God led them. He shepherded them. He guided them to the wilderness. That's why hard places are not always consequences. Sometimes they are conversations. Ang wilderness, hindi lang laging consequences yan ng mga pagkakamali. Ito rin ay conversation. Dito ka kakausapin ni Lord. That's why wilderness echoes the voice of God. Si Moises mismo ay dumaan sa wilderness. Bago niya pinangunahan ng Israel, 40 years muna siya sa desert ng Midian. 40 years siya dito. Saan niya narinig ang tawag ng Diyos? Hindi sa palasyo ng Egypt, kundi sa burning bush, sa wilderness. Kaya nga yung lugar na tila tahimik, walang laman, empty. Kaya minsan tawag sa desert, desolate place. Yung lugar na tila tahimik, walang laman, ay kadalasan lugar kung saan nagsasalita ang Diyos. Doon siya nagsasalita ang ating Panginoon. That's why wilderness echoes the voice of God. Ginagawang classroom ng Panginoon. Kaya nga kapag ikaw ay nasa classroom, makinig ka. Kaya kapag ikaw ay nasa wilderness ngayon, nasa classroom ka. At kapag nasa classroom ka, dapat nakikinig ka sa teacher. Para hindi lagi natin sasabihin, basa yung chok. Pag tinatanong tayo, ay basa yung chok. Wala nang chok ngayon. Kasi absent ka. O kaya naman, hindi nakikinig. Marami po akong di natutuhan. Sa totoo lang po, nag-aral na lang naman talaga ako nung ako'y college na. Hindi ko masasabing naging marubdob ako sa pag-aaral nung elementary high school. Hindi po talaga. Niloko-loko ko lang talaga ang pag-aaral ko noon. Kaya bumawi lahat ng hindi ko natutuhan, tapos English speaking pa yung Bible school na pinag-aralan ko. Yung mga teacher ko pa, hindi ko hindi Koreano, Amerikano na hindi ko maintindihan, napakas lang masyado. Yung simpleng English nga, hindi ko maintindihan kaya kinakailangan, humabol ako. Kasi mahuhuli ako Ultimo kaya ginawa ko dati, yung textbook ng pang grade 1, pang elementary, binalikan ko talaga siya. Nakuha po natin kasi hindi ako nakikinig doon. Nagtuturo yung teacher ko sa classroom. Ganito din sa buhay ng isang tao, maraming mga tao hindi nakikinig sa panahon ng wilderness nila. Ang hindi nila alam, yung wilderness na yung classroom ng Diyos. Yung kakapusan na yon, yung pain na yon, yung painful moment na yon, classroom ng Diyos yon. Maraming mga tao, pinalilipas lang ng pinalilipas. Kaya nga kapag tapos nung sitwasyon na yon, raw for sila. Susunod na level ng buhay nila. Empty sila. Wala silang natutuhan. Pwede pala na pumasok ka, nag-aral ka, pero hindi ka natuto. Pwede palang mag-i-enroll ka, pero hindi ka natuto. Nakuha po natin siya. Ngayon, paano mo malalaman na tinuturuan ka ng Panginoon, kinakausap ka ng Panginoon kapag nasa wilderness ka, classroom ni Lord yun. So we have to listen sa boses ng Panginoon, sa mensahe ng Panginoon kapag tayo ay nasa wilderness. Maybe many of us today, may kanya-kanya tayong wilderness sa buhay. May area na kung saan yun yung wilderness natin ngayon. But ito yung pagkakataon ngayon na makinig tayo kay Lord. Because wilderness echoes the voice of God. Dito nangungusap ang Panginoon. Kadalasan yung panahon na bitin, kapos, mahirap, kadalasan ito yung lugar na dito nagsasalita ang Diyos. At makikita nyo naman, karamihan na nagtagumpay sa mundo nang galing sa wilderness, nakinig sila. Kaya maraming mga millionaire ngayon, hindi naman napamanahan Tawag sa kanila self-made. Ang ibig sabihin nun,
Talaga nagsumikap sila. Nung panahon na broken sila, open sila. That's why brokenness leads to openness. Nung panahon na mahirap, nung sila, kasi kapag, hindi, nag-aaral ako sa magagandang school, pinapabayaan lang, eto, nakikinig talaga. Kasi hindi niya alam Nawawala yung pride. Kahit na gusto ko magmayabang, wala nga ako makikinig na lang ako. Naka po natin yun. Wala naman akong iyabang. Kaya ang dami ko ng yabang sa buhay. Wala naman nagawa yung yabang ko. Ngayon, dahil wala siya, natuto siyang magpakumbaba. Natuto siyang makinig. Ngayon, dun sa wilderness na yon, classroom siya. Nakikinig na siya kay Lord ngayon. That's why wilderness echoes the voice of God. Pangalawa, tignan niyo po, verse 2 ulit. Remember how the Lord your God led you. Ulitin ko, hindi sila naligaw. Hindi sila naligaw dun sa wilderness. Nilid sila ng Panginoon. Ginaid sila ng Panginoon doon. Pinangunahan sila ng Panginoon. Hindi aksidente pala yung wilderness na yan. Classroom ni Lord. Kasi doon magsasalita yung teacher. Doon nag-i-echo si Lord ng mga salita niya. Ito na. Remember the Lord your God who led you all the way in the wilderness. These 40 years, tignan niyo susunod, to humble and test you. In order to know, tignan niyo to, in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His commands. Ano yung gusto ni Lord? Na ituro sa atin? Sa mga wilderness experiences natin? Number 2, wilderness exposes the voices within. Wilderness exposes the voices within. Kapag nasa wilderness tayo, tandaan natin, hindi lang malakas na naririnig ang wilderness. Sa wilderness, ang boses ng Diyos. Ulitin ko hindi lang malakas na naririnig sa wilderness ang boses ng Diyos. May isa pa itong ginagawa. Ano yung ginagawa ng wilderness? Inilalantad nito ang boses na nasa loob ng ating puso. Why? Napakaraming boses na maririnig tayo sa mundo. Napakarami niyan. Ang salita pong test dito, di ba, to humble and test you in order to know what was in your heart. The word test ay galing po sa Hebrew word na nasa. Ang ibig sabihin nito, to prove. To prove. Ibig sabihin, not to destroy. To prove or to examine. That's why wilderness exposes the voice within. Hindi dahil hindi alam ng Diyos ang puso natin. Ulitin ko kaya, ba't pinuprove ni Lord? Ba't ina-examine ni Lord? Hindi. Dahil hindi alam ng Diyos ang puso natin. Alam niya yon. Ang layuning ng test ay ipakita sa atin kung ano talaga ang nasa puso natin. Kaya tinatest tayo, hindi para ipakita kay Lord, para ipakita sa atin kung ano talaga ang laman ng puso natin. To prove, hindi para sirain. That's why, alam niyo po ba, ang wilderness, naglalabas ng takot natin. Kapag nasa wilderness tayo, doon ma-expose yung laman ng puso natin. Ano yon? Doon niya nilalabas yung takot natin. Nilalabas ng wilderness yung reklamo natin. Doon nilalabas ng wilderness yung unbelief natin. Nilalabas ng wilderness yung pride natin. Kasi ang init ng pressure or problema ang naglalantad ng mga bagay na ito. Ine-expose nito yung tunay na laman ng puso natin. Hindi sa panahon na marami tayong pera o kaya sa panahon na alam mo yun, masaya, worship, hallelujah, praise the Lord. Okay yan, tama yan, preparation kasi yan eh. Pero makikita, kung talaga nakinig tayo, o kaya nag-grown na tayo, dadaan sa wilderness ngayon, ma-expose ngayon yung tunay na laman ng puso. Kaya ako, kapag nasa pressured na situation, tignan nyo, kapag masyado kayong pressure sa family, halimbawa, magsiswimming kayo, punta kayo sa ibang bansa, tignan nyo, kapag napipressure kayo, yung pagkabait-bait nyo last week, lumalabas yung tunay na laman ng puso natin. Sisigawan na, nag-aaway na. Yung patience niya pala, hindi pa ganun katindi. Ang bilis niyang mag-shift. Nakuha po natin, nilalantad kasi ng wilderness, yung tunay na laman ng puso natin. Pag may hindi magandang sitwasyon, lalabas yung takot, lalabas yung pagkareklamador, lalabas talaga yung unbelief ng tao. Lalabas yung pride ng tao kapag tayo ay nasa wilderness. Pag mainit ang sitwasyon. Pag matindi ang pressure. Sabi nga sa Jeremiah chapter 17 verse 9, the heart is deceitful above all things.
Minsan hindi natin kilala ang sarili nating puso hanggat hindi tayo dumadaan sa wilderness. Pero may ganito pa pala ako. Until now, pag may ganitong wilderness, may matinding pressure sa buhay, hindi ko pinalalagpas po siya. Titingnan ko, ay may ganito pa pala ako. Teka lang, may mga ganito pa palang lumalabas sa bibig ko, sa isip ko. Kapag may ganitong wilderness, may unbelief pa, may ganito. Ay, kailangan ko pa palang matrain dito. Why? Ine-expose niya yan. Kaya wag nating sasayangin. Sige na, nandoon na, nagkamali na tayo, na-expose na yan. Pagkakataon na para maitama yung mga bagay, para mag-grow tayo. Wag nating sasayangin yung classroom na yan. Why? Siya nagsasalata ang Panginoon, at the same time, dyan ini-expose ng wilderness yung tunay na nasa puso natin. Para po itong tibag sa mainit na tubig. Yung tsaa na nasa karton siya, pag nasa kahon po yung tsaa na yon, hindi mo pa makikita yung laman. Pero pag nilagay mo na siya sa mainit na tubig, lumalabas yung tunay na kulay niya. Pero noong nakaraan, nagtsaa po kami doon sa BGC, mga alauna na yata madaling araw. Pag madaling araw, doon po kami pupunta. Baka magkita-kita tayo doon minsan. Kasi hindi traffic. May tsaa, masarap nung tsaa na in-order namin noong nakaraan. Pero alam niyo po, sa karton, di mo naman makikita yun. Lagay mo sa tubig na mainit. Tignan mo, lalabas yung tunay na kulay niya. Ganon din sa isang tao. Pag mainit yung sitwasyon, kapag pressured siya, doon lalabas yung tunay na meron pa tayo. Ine-expose niya ngayon. Ang kagandahan nun, pag tayo natuto, napapalis tayo. Mas lumalago tayo. Kuha po natin siya. Ganon din sa wilderness. Inilalabas nito kung ano talaga yung laman ng puso natin. That's why hard places, listen to this, hard places amplify the voice, the inner voices. Ina-amplify nung hard places na yon, nung hard situation na yon, yung inner voices natin. In the wilderness, you will hear, ano maririnig natin? The voice of fear. Sa wilderness, maa-amplify yan, lalo mas naririnig natin na i-expose kung ano talaga yung nasa loob natin. Yung voice of fear, ano yun? You won't survive. Hindi mo nakakayanin yan. Hindi ko nakaya to. In the wilderness, you will hear the voice of memory. Parang sa kanila dati, Egypt was better. Dinala mo pa kami dito. Mas mabuti pa sa Egypt. Gagawin mo bang libingan to sa amin? Lagi niyan sasabihin, Egypt was better. Buti pa dati. Yan, may mga ganyan. May mga nakausap akong ganyan ng mga multimillionaire na kino-coach ko po. Sabi ko, kung may gusto kang mangyari ngayon, ano yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Sabi nila, ito multimillionaire tong mga to. Gusto kong bumalik sa simpleng buhay. Yan. Sabi ko, san telenovela mo narinig yan? Gusto mo ba bumalik ka dun sa dati mo? Wala kang makain? Naintindihan ko naman, gusto niya daw sana yung simpleng buhay lang, kaya lang hindi pwede. Kaya nga pagdating sa coaching, may tinatawag na shifting . Identity shift na tinatawag. Pag ikaw gusto mo maging public figure, you have to embrace it. O mamili ka, bumalik ka na lang sa dating buhay mo. O i-embrace mo yung pagkakaroon ng ganitong klaseng buhay. Na kailangan mo na ng bodyguard, marami ka nang inaasikaso, o sige, bumalik ka sa dati mong buhay, wala kang makain. Nakuha po natin, minsan ganun lang tayo, parang gusto natin bumalik sa dati, pero sinabi ko nga sa kanya, o di, bumalik ka sa dati mong buhay, gusto mo ba yun? Ay, hindi naman na, okay na ako dito. O sabi ko, ba't lumalabas yan? Kasi pressured ka. So, pag-aralan mo na kung paano mamuhay na nandito ka sa ganitong sitwasyon ng buhay mo. Kasi pinag-pray mo naman yan, bakit gusto mo bumalik? Kasi nahihirapan ka. May inner voices. Kasi nahihirapan siya, lumalabas na pagod siya. Na hindi nila ma-handle yung ganitong estado ng buhay nila. Di ba? Sa mga artista dito. Sa mga politician na nandirito ngayon. Nakuha po natin, may mga bishops na umatin sa atin dito. May mga politicians na umatin sa atin dito. Alam niyo po yun. Na minsan parang di kayo makapamuhay, kaya yung iba, upo sa likod, takip ng kung ano-ano, ang hirap mabuhay. Naintindihan natin yun.
Pero ganun talaga eh. Kinakailangan embrace natin. Pero lilitaw at lilitaw minsan. Na sinasabi parang, gusto kong umangal. Ano ba to? Wala akong kapayapaan. Puro picture. Yan, ang daming paparazzi. Parang wala kang kakain ka lang ng ganito. Kaya minsan kapag may nakikita ako sa isang restaurant, para minsan may isang sikat na basketball player. Lalapitan ko ba to o hindi? Sabi ko, kasi dito lang siya nakakakain ng ano eh. Hindi ko na nilapitan. Sabay na lang kaming kumain. Doon na kami nagpa-picture na dalawa. Pero alam niyo po yun, minsan kailangan tulungan mo rin siyang, alam mo, kasi alam mo may pinagdadaanan yung tao. Wala na siyang privacy. Dumadaan talaga sa panahon ng gano'n. Pero kapag nandiyan ka na sa sitwasyon ngayon, hindi pala porket nakamit mo na yung pangarap mo, listen to this, wala nang wilderness. Sa bawat area ng buhay natin, may mga wilderness tayo, experience. Na kung saan parang, dati, wilderness mo, wala kang pera. Ngayon, wilderness mo, wala ka ng privacy. Pero sa panahon ng yon, may tinuturo si Lord. Sa panahon na kung saan, tila baga nasa wilderness ka, ina-amplify nito yung inner voices natin. Gustong sumuko, gustong bumalik sa dating buhay. O kaya naman, dun lumalabas yung pride. I can do this myself. Kaya ko itong mag-isa. Kahit wala kayo sa buhay ko. Ang tindi ng pride. Kala mo magtatagumpay pang mag-isa? Walang nagtagumpay mag-isa. Sinabi ko nga, kahit ikaw pa ang pinakamagaling na abogado, pag wala kang kliyente, hindi ka pa rin magaling. Attorney no case. Kahit na ikaw pa ang pinakamagaling na teacher, sabihin na natin top 1 ka sa bar exam o top 1 ka sa LET o sa board exam, kahit ikaw pa yung pinakamagaling na teacher, kung wala kang estudyante, ba rin eh. Kahit na top 1 pa tayo, ikaw yung pinakamagaling na nag-top 1 ka sa pagiging doktor, wala ka namang pasyente, wala rin eh. Why? Because your success or your failure is always connected to people. Lagi may kinalaman sa ganun. Hindi pwedeng tatagumpay tayo na tayo lang. Hindi ka nakarating dyan ng ikaw lang. Para may kasabihan nga, hindi napunta sa, alam mo yan, sa isang poste, ang pagong sa kanyang sarili lang. Hindi niya mapupunta yon. Sigurado may nag-angat dun. May naglagay sa kanya dun. Kaya lang minsan, sa panahon na nasa wilderness tayo, ito nararamdaman natin. Kung hindi sobrang baba ng tingin natin sa sarili natin, super taas naman ng tingin natin sa sarili natin, na tila baga parang hindi natin kailangan ng mga tao sa paligid natin, na parang wala silang silbi. O kaya naman hindi natin kailangan ng Diyos sa buhay natin. That's why God allows the wilderness so His voice becomes the loudest authority. Kaya inaalaw nito ang wilderness para maging mas malakas ngayon, mas may authority na ang voice ni Lord kaysa sa atin. Kasi ang galing ko naman. Top naman ako sa klase namin. Bakit hindi ko ma-execute to? Bakit hindi ko magawa? Bakit bumabagsak ako? Bakit wala nangyayari sa buhay ko? Feeling ko magaling ako. Kaya kahit na may pride, pero pinatutunayan na hindi mo kayang mag-isa, mas nagiging authoritative na ngayon yung word ni Lord kaysa sa atin. Nakuha po natin siya. Kapag may nilalantad ang Diyos sa puso natin, huwag tayong magreklamo. Magpasalamat tayo dahil inaayos tayo ng Diyos. So tanungin natin ang sarili natin, nagtitiwala ba ako sa Diyos kapag kulang ang resources? Sumusunod ba ako kapag mahirap ang sitwasyon? Nagsisimba ba ako o sumasamba pa rin ba ako kahit may problema? Remember, listen to this very carefully. Ang wilderness ay spiritual check-up ng Diyos. Ang wilderness ay spiritual check-up ng Diyos. So hayaan mong linisin ng Diyos ang iyong puso sa wilderness. Dito chine-check up, dito dinadiagnose ng Panginoon yung laman ng puso natin. Pangalawa, wilderness exposes the voices within. Ano yung mga voices ngayon na lumalabas dyan sa panahon ng nasa wilderness ka ng buhay mo? Ngayong kapos ka? O ngayong nahihirapan ka? O kaya may mga bagay na nadidelay sa buhay mo kaya hindi mo magawa? Ano yung mga voices na lumalabas dyan? Huwag mong sayangin yan. Kinakailangan mai-expose yan para makita natin ano pa ang dapat nating i-improve
sa buhay natin? Ano pa ang dapat nating i-improve sa sarili natin? Napaka-importante na lesson ito sa wilderness classroom. Pangatlo at panghuli, verse 3. Tignan niyo po. He humbled you. Tignan niyo. Causing you to hunger. Tignan niyo po, ulitin ko. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna. Ganda na ito. Which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of the Lord. Ano ang gustong ituro ni Lord sa atin sa wilderness experience natin? Number 3, wilderness equips us to trust His voice. Pangalawa, ini-expose ni Lord yung inner voices. Yung mga inner voices na meron tayo. Ano yung mga reklamo? Ano yung angal? Ano yung inferiority na meron tayo? Ano yung mga superiority na yon na meron tayo? May superiority complex ka ba? Hindi masama superiority. Superiority complex ang problema. Ang problema doon. Meron bang ganon? Meron bang matinding pride? Ano yung lumalabas sa atin? Ini-expose ng Panginoon yon. Una, ini-echo ng Panginoon yung kanyang voice sa panahon ng wilderness. Pangalawa, ini-expose niya yung laman ng puso natin, yung mga voices na yon. And then number 3, ini-equip tayo ni Lord doon sa wilderness na yon para pagkatiwalaan yung kanyang salita. Yung kanyang boses. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Once false voices are exposed, ano nang gagawin? God introduces new dependence. Ulitin ko ha, once false exposed, pag na-expose na, yung mga false na voices na yon, yung mga wrong voices na yon, nag-i-introduce si Lord ng bagong dependence. Ibig sabihin, huwag kang dumepende sa nararamdaman mong yan. Sa panahon na nahihirapan ka, wala ka ng kwenta. Sa panahon na mahirap ang sitwasyon, iniwan ka na ng Diyos at wala nagmamahal sa'yo, huwag kang sumandal dun sa pakiramdam na yon. Dahil ang pakiramdam parang hangin na mahirap sandalan. Naguguho ka lang. Dito ka magtiwala. The word manna, sabi nga po natin manna. Yung manna po na ito comes from the Hebrew phrase manhu. Yung manna na ito, bread from heaven. Ang ibig sabihin po niya, sky flakes. Ito pong manna na ito, manhu, ang ibig sabihin niyan, yung galing sa kalangitan, ang ibig sabihin niyan, what it is. So Israel literally woke up every morning asking, kapag bagsak ng manang yon, what is it? What it is it? Ano to? Ano to? God gave them daily bread from heaven. Araw-araw yun. Bakit daily? So they would learn daily dependence. Alam niyo po, daily binabagsak ni Lord yung manang yon. Hindi. So ipunin mo na yung manang yon sa araw na yon. Pag lumagpas ng isang araw yon, mabubulok na siya. Pag tinamaan ng araw yun, matutunaw na siya. So hindi mo na pwedeng kainin kinabukasan yung mana. Kapag tungtong lang ng last day, o ika-6 na araw. Kapag ika-6 na araw, pwede ka nang dagdagan mo. Sabing ganun, dagdagan mo kasi bawal na silang kumuha ulit nun. Walang babagsak doon sa 7th day, sa araw ng pamamahinga. Hindi na sila magtatrabaho noon, hindi na sila kukuha. So yung inipon mo ng halimbawa, Sabado. Yung inipon mo ng Sabado, hindi siya mabubulok. Ganun yung miracle na nangyari. Pero kapag halimbawa, inipon mo ng Friday, Monday, mabubulok yun. Pag lumagpas ng isang araw yun. Bakit? Daily dependence ang tinuturo sa kanila ni Lord. Kaya pala may mga ganitong sitwasyon sa buhay natin, no? Talagang may tinuturo sa atin ng Panginoon. Dito naman, ini-equip sila ni Lord na magtiwala kayo sa boses ni Lord. Kasi nagtuturo si Lord eh. Magtiwala kayo sa direksyon ni Lord. Magtiwala tayo sa ginagawa ng Panginoon sa ating buhay at iwasan natin nagtitiwala lamang sa ating sarili. Dahil katitiwala natin sa sarili natin, lagi tayong sumasablay at wala talagang patutunguhan to. Why?
Napaka-deceiving ng pusong ito. Napaka-deceiving ng nararamdaman natin kapag wala si Lord sa sentro ng buhay natin, ng puso natin. Alam niyo po, sinabi dito, di ba? He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone. Sinabi dito, but on every word that comes from the mouth of God. Sabi nga po natin, word. Hindi ka mabubuhay sa tinapay lamang. Tinuturuan sila ni Lord. So, ibig sabihin, hindi simpleng pagkain lang yon kaya may mana. Tinuturuan sila ni Lord na dumepende kay Lord kasi matutunaw din yan after 24 hours. Hindi ka pwedeng mag-imbak ng pang-6 na buwan, pang 1 buwan, 1 linggo. Araw-araw kang umasa kay Lord. Ito tinuturo niya. Sa panahon ng wilderness, araw-araw kang umasa sa Panginoon. Kasi pag araw-araw ka sa tao umaasa, kahit napaka-generous ng tao, mawawala ang tao. Magwawala ang tao. Limitado ang tao kahit gaano kabait yung katabi mo. Maniwala ka. Darating ang panahon kinakapos din yan. Darating ang panahon may pangangailangan din yan. Darating ang panahon may problema din yan. So kapag sa tao tayo umasa, halimbawa yung lagi natin inaasahan, nagka-problema ngayon. Na hindi niya sinasabi, may pinagdadaanan pala siya sa kanyang pangangatawan. Kailangan yung gumastos ng malaki. Ngayon yung dating binibigay niya sa'yo, hindi niya na maibigay, na ngayon nagagalit na tayo. Pakadamot mo naman. Biruin mo, 10 taon ka sinuportahan. Sa beses ka humingi, hindi ka na binigyan, galit ka na. Daming ganun tao, di ba? Ibig sabihin, nakaasa ka kasi tayo. Kapag umaasa tayo sa tao, lagi ko pong sinasabi ito sa mga pastors, sa mga leaders. Huwag kang aasa sa kamay lamang ng tao. Kasi yung kamay ng tao, napapagod yan. Ang kamay ng tao, whether sumama o kaya mabuti siya, pero napapagod din kinakapos. Ngayon, kapag kinapos na yung inaasahan natin, nagagalit na tayo sa mundo. Nagagalit na tayo sa bansa, nagagalit na tayo sa kumpanya. Kaya gusto ni Lord, huwag kang umasa dyan, nawawala yan. Umasa ka sa akin, yun ang ibig sabihin itong mana na ito. Na itinuturo sa Kanya. That's why wilderness equips us to trust His voice. Yung kaalaman natin, nagiging obsolete eh. Ang bilis ng palitan ng technology ngayon. Yung alam mo bukas, obsolete na sa susunod. Yung alam mo kahapon, wala na. After 1 week, after 1 month. Kaya nga, ini-equip tayo ng Panginoon na sa akin ka magtiwala araw-araw. Yung word po dito mga kapatid, ang ibig sabihin, motsapi, yung tetragrammaton dito. But on every word that comes from the mouth of the Lord. That which comes from the mouth of the Lord. Ibig sabihin, yung salita na nanggagaling kay Lord. Doon ka umasa. Araw-araw. So wag mong hahayaan, makinig ka maigi dito kapatid. Wag mong hahayaan na dumedepende ka at umaasa ka sa mga salita na nanggagaling lamang sa boses ng tao na limitado. Nakuha po natin siya. Kasi nagfe-fail ang tao. That which comes from the mouth of the Lord. Why? Because life is sustained not just by food, but by God's spoken provision and promises. Alam niyo po, ito rin verse na ito ang ginamit ni Jesus sa temptation sa wilderness. Sa Matthew 4:4. Man does not live on bread alone. Napansin niyo po, ito yung kinote ni Jesus Christ. Nung siya ay tinitempt, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. So pinakita ni Jesus na ang tunay na buhay ay nanggagaling sa pagsandal natin at pag-asa sa salita ng ating Panginoon. Isipin niyo po yung mana sa wilderness. Hindi siya pwedeng itago ng matagal, katulad ng sabi ko po kanina. Kailangan nilang magtiwala sa Diyos araw-araw. Bakit? Tinuturuan sila ng dependence ni Lord. Ganito din po pagdating sa Christian life natin. Hindi yearly dependence, hindi weekly dependence, hindi monthly dependence, kundi daily dependence. Kaya nga ang tawag dito sa salita ng Panginoon, daily bread. Kasi man does not live on bread alone. Ibig sabihin, hindi ka mabubuhay dyan sa mga bagay na inaasahan mo lamang ngayon. Darating at panahon na hindi mo talaga maaasahan yan. Darating ang panahon na pwedeng mawala.
O pwedeng maging limitado na tanging si Lord lang ang maaasahan mo, wala nang iba. That's why God uses lack to teach us dependence. Ginagamit ng Panginoon yung kakapusan para turuan tayo na sumandal sa Kanya. Kasi kapag meron tayo, sasandal tayo sa laman ng bank account natin. Pag masyadong marami tayo at sobra-sobra tayo, may tendency na sumandal tayo sa mga bagay na meron tayo. That's why sometimes God allows financial limitations. Sometimes God allows waiting seasons. Sometimes God allows unanswered prayers. Kaya nga may sagot si Lord na hindi laging yes. Minsan sasagutin ka ng Panginoon, wait. Minsan sasagutin tayo ni Lord ng no. Not because He cannot provide, but because He wants to train us to trust Him daily. Remember that faith grows when dependence grows. Mas lumalakas, mas lumalago ang pananampalataya natin kapag lumalago yung pagsandal natin sa Panginoon. Kapag natutuhan mo ng sumandal kay Lord, sa panahon ng wala ka, o kahit na napakarami mo na, ibig sabihin lumalago ka na. Hindi lahat ng mga tao na super yaman, umaapaw yung pagpapala nila ay masama. Why? Natuto na po sila na sumandal kay Lord nung panahon na wala sila. Kaya nung kahit na umaapaw ang pagpapala sa buhay nila, still marunong pa rin silang umasa at sumandal kay Lord. Bakit? Na-train na sila dun sa wilderness. Kaya malinaw sa kanila, wala naman tong bagay na ito kung wala si Lord eh. Kaya naman ako meron ngayon dahil lang kay Lord eh. At kaya mananatili ito at magkakaroon ako kasi patuloy akong sumasandal din kay Lord. Nakuha po natin ngayon, tama na yung puso natin. Hindi na tayo kayang iligaw ng mga bagay-bagay. Sa panahon ng kakapusan, sa panahon na umaapaw, yun yung sabi ni Apostle Paul, I can do all things through Christ who gives me strength. Yung context po ng passage na yun, hindi puro kahirapan yun. Isa po sa assignment ko yan madalas sa hermeneutics class ko, sa mga estudyante ko. Kasi ang kala ng mga tao, para lang sa kahirapan yun, hindi. I can do all things. Natutunan ko, sabi niya gano'n, to be abound or abased. Sa panahon na nasa mababa, kapos, sa panahon na umaapaw, marunong ako. Bakit maraming mga tao pag umaapaw na hindi na marunong? Mas bumabagsak na sila, mas nasisira ang karakter nila, mas nasisira ang buhay nila. May mga tao naman pag wala, yun lalo nagiging demonyo-demonyito yung mga tao. Nasisira yung buhay nila. Kaya importante po mga kapatid, umasa araw-araw sa Panginoon. Alam niyo po that in hard places, God rarely gives a full map. Kapag mahirap yung sitwasyon natin, hindi binibigay ni Lord yung full map na alam mo na talaga lahat ng pupuntahan mo. Hindi. He gives daily instruction. Why? Because yesterday's word is not enough for today. Bakit kaya ganun, no? Hindi natin alam kung ano mangyayari bukas. Bakit kaya ganun, no? Wala tayong kakayahan na eksakto malaman natin kung saan tayo pupunta bukas, ano mangyayari sa company natin bukas, ano mangyayari sa pamilya natin bukas, ano mangyayari sa kapirahan ko bukas, ano mangyayari sa ministry ko bukas. Why? Para umasa ka kay Lord araw-araw. Kasi kapag may tendency na alam mo na lahat ng bagay, may tendency na kalimutan na si Lord at mawala sa eksena ang Panginoon na kung saan napaka-deadly. Napaka-mapanganib at napakadaling maligaw ang isang tao. Mas lalong naliligaw ang isang tao kapag alam niya na lahat. Akala ng mga tao, sakalang, hindi, magkakaroon ng magandang direksyon ng buhay ko kapag alam ko na lahat, hindi. Minsan, o madalas pa nga, lalo nang nawawala si Lord. Kasi mihiling natin, secured na tayo sa sarili natin. Na hindi alam ng tao ang tunay na security, kay Lord pala matatagpuan. That's why GPS does not show the entire route or at once. Hindi pinapakita ng GPS na yon yung kabuuan ng lahat. Hindi, only the next turn. Kumaliwa pagkatapos ng isang oras. May ganun agad. Kumanan. At the roundabout, ganun lagi siya. Hindi mo nakikita ng buo. Minsan parang, alam mo yon, parang nakakalito naman.
Pero ang natutunan, parang nakakalito, yung sino sa inyo naligaw kayo sa expressway? O kaya dahil nagdadrive kayo, tapos nagkamali kayo ng exit? Kasi nga, hindi pa tayo sanay na mag-lean doon sa aparatus na yon o doon sa app na yon. Pero mamaya dyan, kinalaunan, nung lagi ko na siyang ginagamit, hindi pala siya mali. Hindi pala yung GPS ang mali, hindi pala Waze yung mali. Although hindi naman talaga perfect yon. Pero madalas ako, kasi hindi ko iniintindi. Ginagawa ko pa rin yung gusto ko na mangyari. Parang ganun din ang Panginoon. Gusto niya araw-araw, umaasa tayo sa Kanya. Dahil mag-fail man yung mga bagay-bagay sa ating buhay, tiyak yan si Lord, hindi. Tignan niyo pong maigi ito, ulitin ko itong verse 3. Sinabi niya dito, He humbled you, causing you to hunger. Tignan niyo po, He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. To teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Ibig sabihin, dapat tayo magtiwala sa salita ng Diyos, kahit mahirap ang sitwasyon. Tinuturuan tayo ni Lord sa panahon ng kakapusan na ito, tinuturuan tayo ng Panginoon sa panahon na eksakto lang tayo, na nasa wilderness tayo. Napansin niyo po, hindi naman habang buhay wilderness eh. Why? Pupunta nga silang promised land eh. So may tinuturo lang sa atin si Lord. Para nang sa gayon, pag-handle natin, paghawak natin, pagdating ng matitinding blessing sa ating buhay, hindi siya sumpa, kundi pagpapala sa atin. Na kung ano man ang naranasan natin, malinaw sa atin, kay Lord galing ang lahat ng ito. Ganda po na pag-uusapan natin next week. Paano how to win your wilderness in life? Paano mo ipapanalo ngayon yung pinakamatinding mga tagtuyot sa buhay mo? Paano mapapanalo siya? So tandaan po natin, itinuturo sa wilderness na hindi pera ang ultimate source. Kaya may mana. Tinuturo niya na hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao. Itinuturo ng wilderness na hindi pera ang ultimate source. Hindi trabaho ang ultimate source. Hindi connections ang ultimate source. Napansin niyo po, may connection naman tayo, may trabaho naman tayo, may pera naman tayo, pero dumarating panahon ng emptiness. Parang ligaw tayo. Sabi ni Lord, hindi yan ang ultimate source ng kaligayahan mo. Pwede kang mapasaya ng pera, pwede kang matulungan ng pera, pwede kang matulungan ng koneksyon, but limitado ang lahat ng bagay na yan. Bakit? Ang Diyos ang ultimate source. Kaya nga, Our Father who art in heaven. Kaya nga, ibig sabihin ng Father, Abba. Ibig sabihin ng source. Why? Tinuturuan tayo na umasa dun sa tatay natin sa langit, umasa sa salita ng Panginoon, umasa dun sa source. Why? May pagpapala ka na makukuha sa katabi mo. May pagpapala na maibibigay tayo sa ibang tao. Pero tiyak yan, mawawalan at mawawalan tayo. Nakuha po natin yan. Kahit nagaano tayo pinagpala ng Panginoon, tiyak yan, mawawala tayo, kakapusin tayo, maghihirap pa rin tayo, mamumroblema pa rin tayo sa panahon na meron tayo. Pero ito maganda. Kapusin man yung katabi mo, hindi kakapusin si Lord. Amen po ba? Kapusin yung bayan natin, yung paligid natin, hindi kakapusin si Lord. Why? Because God is the ultimate source. Sabihin nga po natin, source. Siya yung source natin. Parang siya yung balon na kung saan hindi na uubusan ng tubig. Siya yung source. Kapag umasa ka lang sa mga bagay-bagay na nawawala, natutuyo, balang araw, kasama tayong matutuyo dun at mawawala. Pero kapag umasa tayo dun sa source, mawala ng iba, kapusin ng iba, si Lord, hindi kakapusin. Kaya nga, salita niya, yung nagbibigay ng direksyon, nagbibigay sa atin ng instruction, man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. And I will end with this right now. Pagbulay-bulayan natin itong mga napag-usapan natin. May mga dumaraan ba sa inyo ngayon sa wilderness? Maybe ang wilderness mo ngayon nasa waiting season ka. Takal naman nito. Uy, it exposes the inner voices. Masyado pala ako mainipin.
Pag naiinip pala ako, gumagawa na ako sa sarili kong kapamaraanan. Napansin niyo po yun? Ini-expose pala ni Lord. Napansin niyo po kay Saul? Bakit nawala yung kingdom kay Saul? Why? Nainip. May instruction sa kanya si Samuel, hindi ginawa. Yung trabaho ni Samuel, ginawa niya na dahil malapit na daw dumating yung kalaban. Mukhang valid naman. Pero nagkulang siya sa pagsunod at pagtitiwala. Kaya sabi ni Samuel sa kanya, napasabi ng Panginoon, wala na yung kaharian sa iyo. Pati sa angkan mo. Maraming mga nawawala sa buhay ng isang tao sa panahon na sobrang mainipin niya. Naiinip siya, gumagawa na hindi magagandang bagay. Hindi niya alam, gustong ipa-embrace sa kanya ni Lord yung process na yun. Dahil dun sa process na yun, marami siyang matututunan na kung saan ikatatatag niya at magiging kapangyarihan niya sa panahon na darating siya at makakaranas siya ng matinding pagsubok sa future. Maybe you are in a waiting season right now. Or maybe ang wilderness mo ngayon, nasa financial struggles ka. Or maybe yung iba sa atin ngayon, ang wilderness mo ngayon ay emotional burden. Or maybe yung wilderness mo ngayon ay spiritual dryness. Tandaan natin ito. Ang wilderness ay hindi senyales na iniwan ka ng Diyos. Tignan niyo pa. Ang wilderness ay hindi senyales na iniwan ka ng Diyos. Ito, listen to this, ay patunay na sinasamahan ka ng Diyos. God led them into the wilderness. Sinasamahan ka ng Diyos. So tinuturuan tayo ng Diyos na makinig sa kanyang boses ngayon. Tinuturuan tayo ng Diyos na makita ang tunay na laman ng puso natin. At tinuturuan tayo ng Diyos na magtiwala sa kanyang salita. Ngayon ang tanong, ano ang mga aral na gustong ituro ng Diyos sa ating wilderness experience ngayon? Ano yung mga aral? Ano yung na-expose sa puso natin ngayon? Gusto ba ni Lord magtiwala lalo tayo sa Kanya? Gusto ba ni Lord magkaroon tayo ng quiet time? Magbuklat muli ng mga Bible natin? At kumain ng Kanyang salita araw-araw. Naniniwala ko kaya mo napakinggan ito ngayon. Tinuturuan tayo ng Panginoon. At tinutulungan tayo ng Panginoon na sa Kanya lamang magtiwala. Naniniwala po ako na kaya mo napakinggan ito. Kasi hindi natatapos sa wilderness ang lahat. Makinig ka maigi. Hindi natatapos sa wilderness ang lahat. May promised land pa na naghihintay sa buhay mo. Hindi dyan natatapos sa pagsubok ang buhay mo. May promised land ka pang patutunguhan. At kung saan, kung sinamahan ka ng Panginoon, makinig maigi dito, kung sinamahan ka ng Panginoon, kung sinamahan sila ni Lord, nilid sila ng Panginoon sa wilderness, tiyak yun, ililid ka rin ng Panginoon sa promised land ng buhay mo. Kung hindi sila pinabayaan ng Panginoon sa wilderness, hindi ka pababayaan ng Panginoon at mararating mo yung pangako ng Panginoon sa buhay mo. Purihin natin ang Panginoon sa araw na ito. Praise the Lord. Tayo pong lahat ay tumayo if you can stand in the presence of the Lord. Muli po natin pagbulay-bulayan at pakinggan ang kanyang salita. Listen to these verses. Deuteronomy chapter 8 verses 2 to 3. Remember how the Lord your God led you all the way into the wilderness for 40 years to humble and test you in order to know what was in your heart, whether or not you would keep His command. Verse 3. He humbled you, causing you to hunger, and then feeding you with manna, which neither you nor your ancestors had known, to teach you that man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Napansin niyo po yun? Man does not live on bread alone. Hindi ka mabubuhay ng maayos sa mga bagay na inaasahan lang natin dito sa mundo. But on every word that comes from the mouth of God. Therefore, walang tunay na buhay kung wala ang tunay na nagbibigay ng buhay. That's why sinabi sa John chapter 6, I am the bread of life. Kay Kristo ka lamang umasa. Why? Because He is the way, the truth, and the life. Kapag wala si Jesus sa buhay natin, naliligaw tayo.
Kapag wala si Jesus at malayo tayo sa Panginoon, dun mas maraming lies. Kasinungalingan na naririnig ang isang tao. Why? Wala yung truth. Malayo si Jesus sa buhay natin, naliligaw tayo. Why? Wala yung way. Naliligaw ng landas ang tao. At kapag wala si Lord sa buhay natin, wala yung life. Because Jesus is the bread of life. Man does not live on bread alone. Among you here right now, sinasabi mo, Lord, I want true life. Lord, pagod na ako sa ganitong klase ng buhay. Lord, gusto ko pong makaranas yung tunay na buhay, Lord, na kasama ka. Whether umaapaw o kapos, Panginoon, fulfilled ako sa buhay ko, Lord. Kasi alam ko, Lord, hindi talaga ako gutom. Sa panahon ng hirap, sa panahon ng pagsubok, may tinuturo ka lang sa buhay ko. Pero Lord, hindi ako kawawa. Kasi ako yung tunay na kahanga-hanga. Because the thieves have only to steal and kill and destroy. Sabi ni Jesus, I have come that they may have life and have it more abundantly. Kapag na kay Kristo ka, ikaw yung tunay na may buhay na ganap at kasaya-saya. Kasi nasa iyo yung tunay na bread of life. Lord, I want life. Lord, I want life. I want you to close your eyes right now. Ikaw at ang Panginoon ngayong oras na ito. Who wants life today? Sinasabi mo, Lord, gusto ko po makaranas, Panginoon, ng tunay na buhay. Buhay na ganap at kasaya-siya. Maybe some of you today may hunger sa puso mo. Alam mo, kaya mo naranasan yan. Minsan, di naman talaga parusa ni Lord eh. Ngunit gusto niya lang ipadama, anak, kahit anong isaksak mo sa buhay mo, sa puso mo, lagi kang gutom kapag wala ako. Because man does not live on bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. Sino sa atin ngayon, meron longing sa puso mo. May hunger sa buhay mo. Ngayon, may emptiness na nagsasabi lamang, I want life, Lord. Maybe some of you, lubog ka sa isang sitwasyon ngayon. Hindi ka makawala sa isang kumunoy ngayon o sa isang kulungan ngayon. Maybe kulungan ng kahirapan, kulungan ng kasalanan, kulungan ng nakaraan. At hindi nagkataon na napakinggan mo ito. Nasabi ng Panginoon, umasa ka sa akin. Because man does not live on bread alone. Who wants the true bread of life today? Na sinasabi mo, Lord, fill my empty life. Fill my longing heart, Lord. Hindi tao, Lord, talaga magpupuno nito, Lord. Kaya lagi akong gutom sa buhay. Kaya lagi akong sumasablay. Kasi Lord, finifil ko ng mga bagay-bagay at tao lamang ang pusong ito, Lord. Wala ka sa buhay na ito, Lord. Kaya laging empty. Kaya walang fulfillment, Lord. But who among you here today that you want Jesus to fill your heart? Na ano man ang mangyari sa buhay mo, may fulfillment ka, masasabi mo, hindi ako kawawa. Mahal ako ng Diyos. Ginagabayan ako ni Lord at hindi niya ako iniiwan. If you want Jesus right now to fill your emptiness, if you want Jesus today to fill your broken heart, to mend your broken heart, or to fill your loneliness right now, if you want Jesus to save you, dyan sa pagkalubog na yan, o sa kulungan na yan na nararanasan mo, at sinasabi mo, Jesus, fill my life, Lord. Bibilang ako ng 3 kapatid, kung ikaw yung kinakausap ng Panginoon. Maybe this is your first time na gagawin ito. At nangungusap sa'yo si Lord. Or maybe, kapatid, gusto mong manumbalik kay Lord. Do it today. This is the day of salvation. God wants to fill your heart right now. Lift up your hands. Come on. 1, 2, 3. Habang taas ang kamay na yan, mabilis tayong mananalangin, kapatid. Pero gawin mong panalangin ito na nagmumula sa puso mo. And I believe that after this prayer, your life will never be the same again. Tell it to Jesus right now, Lord Jesus. Lord Jesus,
come into my life. Come into my life. I surrender my heart to you. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, I admit that I am a sinner. but I believe that you are my Savior. I believe that you are my Savior. Starting today, Starting today, be the Lord of my life. be the Lord of my life. Save me. Save me. Fill my heart. Fill my heart. In Jesus' name. In Jesus' name. Amen. Ngayong oras na ito, kapatid, kung ibinanalangin mo yan, na nagmumula sa puso mo, maniwala ka. Mabuti ang Diyos. Sapat ang grasya ng Panginoon. Hindi kung ano ang nagawa mo sa nakalipas, kundi sino yun nasa puso mo ngayon. Yun ang magdidetermine ng tunay na estado ng buhay mo. And for all of you right now, may mga doubts. Among you here, may mga inner voices kang narinig noong nakaraan na nagkaroon ka ng matinding pagsubok. Hindi sa gusto kang paglaruan ng Panginoon, kundi gusto ka niyang i-prepare para sa pagpunta mo sa promised land ng buhay mo. Sa mga dreams, visions na binibigay sa iyo ng Panginoon, nais ng Panginoon na maihanda ka dyan, kapatid. And let God give you peace today. Father in heaven, I pray for peace which transcends all understanding right now. Bigyan niyo po, Panginoon, ng kapayapaan ng mga restless na puso ngayong araw na ito. I pray that you mend every broken heart right now. In the name of Jesus. Lord, I speak, God, for your provision right now. Lord, we pray for our Jehovah Jireh, our provider, Lord. Lord, na kahit pala sa panahon ng wilderness, kaya mo kaming pakainin, Lord. Kahit pala sa panahon ng wilderness, Lord, hindi ka magkukulang. Pwede pala naming maranasan pa rin ang presence mo, Lord. In the name of Jesus, I pray, God, for your miracle right now. Lord, miracle ng provision, Lord, para sa mga may pangangailangan. I pray, God, for miracle of healing right now para sa mga may karamdaman. In the name of Jesus, I rebuke that sickness right now. Leave that body in the name of Jesus. The Bible said that by His wounds we are healed. Lord, sa panahon ng wilderness, mararanasan namin itong Jehovah Rapha na ito. That Jesus is our great healer. Mararanasan namin itong Jehovah Jireh na ito, Panginoon, that Jesus is our great provider. In the name of Jesus, let your people experience your miracle, Lord, in the midst of their wilderness, Lord. And prepare us, God, for a new season of our lives in the name of Jesus. Ngayong oras na ito, kapatid, ikaw sa kasi, Lord. I will give you 30 seconds to 1 minute. Surrender mo lahat kay Lord. Iasa mo na yan kay Lord. Aminin mo sa Panginoon na hindi mo kaya kung wala siya. Let God touch your heart right now. Let God touch your body, your mind right now. Let God fill you. Let the presence of the Lord touch you and fill you today. Palitan ng Panginoon yung mga agam-agam na yan. Let the peace of God which transcends all understanding fill your heart today. Fill your people, God. Fill your people, Lord. In the name of Jesus. Fill us, Lord. Just talk to your God. Just talk to your Father, your source. Kapatid, mag-ask ka sa tunay na pinanggagalingan, sa tunay na source ngayong araw na ito. The presence of God is here. He's giving you vision. He's healing someone today. May binibigyan si Lord ng kapayapaan ngayong araw na ito. Oh Lord. Lord, envelop this place with your presence, God. With your miracle, Lord. May pinapagaling ang Panginoon. May pinapalakas ang Panginoon. May binibigyan ng direksyon ng Panginoon ngayong araw na ito. May hinihil na puso at isipan si Lord ngayong araw na ito. Let your miracle flow. May ibinabangon si Lord ngayong araw na ito. The Lord is teaching us total dependence today. Sandal kay Lord ngayong araw na ito. Simulan mo ng umasa at sumandal sa Kanya. Si
Jesus, sapat na sa buhay mo. Let the true source fill you today, touch you today, in the name of Jesus. Oh Lord. Oh Jesus. Oh Lord. Spirit of the Lord is moving in this place right now. Fill your people, God. Fill your people, Lord. In the name of Jesus. Oh. Let God touch your life. The Lord is speaking. Lord, mas maging malakas, Lord, ang boses mo kaysa boses, Panginoon, ng puso lamang namin. Lord, I rebuke these destructive voices, Panginoon, na paulit-ulit umiikot sa puso't isipan ng iyong mga anak sa pangalan ng Panginoong Yesus. Lord, lahat ng hindi mo salita, Panginoon, mga demonic, destructive voices, Lord, I rebuke it right now. Leave that mind in the name of Jesus. Yung hindi mo boses, Panginoon, yung hindi mo salita right now, Panginoon, winawasak ko sa pangalan ng Panginoong Jesus. And let your word dwell in our minds. Fill our hearts today. Salamat po, Panginoon. Let shalom fill us today. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Can you just lift up our hands right now? Taas muli natin ang ating mga kamay ngayong araw na ito. Lord, I pray, starting today, Lord, that you bless this life, oh God. Sa panahon na dumadaan sila sa wilderness, Panginoon, mas malinaw nilang marinig yung kanilang greatest teacher, Lord. Salamat. Mas malinaw, mas lumitaw, Panginoon, yung voice mo kaysa dun sa mga inner voices, Panginoon, na kung saan pinapasuko kami, nasabing wala kaming kwenta, Panginoon. In the name of Jesus, strengthen these people, Lord. Empower your children, God, starting today. In the name of Jesus. Mas magiging malakas, Panginoon. Mas magiging pinagpala kaysa kahapon, Panginoon. Mas magiging pagpapala sa iba, Panginoon, kaysa last year. Lord, sa panahon ng wilderness, dun pa rin nila mararanasan, Panginoon, ang tunay na presensya mo, Panginoon, sa kanilang buhay. Salamat po, Panginoon, for filling us. Salamat po, Panginoon, for your miracles today na dumaloy sa iyong mga anak. Salamat sa kagalingan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa vision, Panginoon, na ipinagkaloob mo ngayong araw nito. Presensya mo lang, Lord, sapat na, Panginoon. Kaya kahit nasang season kami ng buhay namin, ang importante kasama ka namin, Panginoon. Yes, God. Sa panahon ng pagsubok, sa panahon, Panginoon, ng kasaganaan, kasama ka namin, Panginoon, at maluwalhati ka, Panginoon, sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa iyong presensya. Salamat sa pagsama. Ito pong aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen and Amen. Lahat ng pinagpala at binusog ng Panginoon ngayong araw na ito, palakpakan natin ang ating Panginoon. Come on, mas malakas na palakpak para kay Jesus ngayong araw na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. The time has come to sow your seeds for Amazing Hope Expansion 2026. Here's how you can get involved. For on-site participants, simply pick up an expansion form from your seats or our ushers on-site and fill out with your details including your full name and address, contact number, network leader, pledge amount, pledge frequency, and pair request and drop it on our offering bags. For online participation, scan the QR code to complete your details online. You can participate from March 1 to 31, 2026 and fulfill your pledge from April 1 to August 31, 2026.
Let's unite in faith so generously and watch God work in mighty ways through Amazing Hope Expansion 2026. Only here at Amazing Hope Christian Church International, where amazing things happen. Amen. Praise the Lord. Sige po, minsan pa, mas malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Lahat ng pinagpala ng Lord sa kanyang salita sa araw po na ito, naniniwala po ako tayong lahat ay pinagpala ng Word of God at yung pananampalataya po natin ay patuloy na lumalago. Amen po ba? Because the Bible said, faith comes by hearing and hearing of the Word of God. Pwede mo po ba i-declare sa katabi mo yan, sabihin mo sa kanya, you are blessed. Yan, totoo po yan. Tayong lahat ay mga pinagpala ng Panginoon sa araw po na ito. At sa oras po na ito, patuloy naman po natin purihin at sambahin ng Panginoon sa pamamagitan naman po ng ating mga tithes and offering. Yes, we believe every time we give to God faithfully and generously, na worship po natin ang ating Panginoon. Amen po. We believe also na every time na tayo po ay nagbibigay sa Lord, kaya po tayo may kakayanan na magbigay sa ating Panginoon because tayo ay pinagpala ni Lord. Because giving is a sign of blessing. Sino po dito kahapon, isang araw, no isang buwan, pinagpala ka ng Panginoon? Kaya naman po sa mga araw po na ito, tayo po ay talagang may kakayanan na magbalik, magbigay sa ating Panginoon. Alam ko po, tayong lahat ay excited na at handa na para dito. Gamitin po natin yung ating mga envelope sa mga upuan po natin. Makikita nyo na rin po dyan yung form natin, ang expansion form po natin para po sa mga hindi pa nakapag-fill up, nakakapaghulog ng kanilang form. Praise God po sa mga nakapaghulog na, nakapagbigay na. At para po sa mga hindi pa, pwede na po kayong kumuha dyan at ihulog po natin mamaya habang pinipil up po natin mamaya yan. At habang inahanda natin itong mga bagay na itong ating tithes and offering, gusto ko lang pong basahin itong text na ito in Malakayas 3:10. Basahin ko po sa Tagalog, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Church, palagi po natin tatandaan na ang tithes and offering hindi lang yan patungkol sa pagbibigay ng pera. Kundi ito po ay patungkol din sa obedience natin and expression of trust natin sa ating Panginoon. Pag nananampalataya tayo, naniniwala tayo na hindi tayo pinapabayaan ng ating Panginoon. And ang sabi po niya sa text natin, ang dahilan po nito, ang purpose nito, para matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Ibig po sabihin, para masuportahan ang gawain ng Panginoon sa church, para masuportahan ang ministry natin, ang missions natin, yung mga pangangailangan ng leadership and ang body of Christ. Kaya naniniwala po ako, by the way, patuloy nyo rin po isama sa prayers po natin dahil tayo po ngayon ay patuloy tayong nananalangin, nagpe-pray po tayo ng bagong lugar po natin dito sa Trinoma o kaya sa Bertis North o kaya kung saan pa tayo dali ng Panginoon ng lugar na kung saan, alam nyo po yung lugar na kung saan yung hindi na natin kailangan mag-alala na kasi baka pag nag-overtime tayo, mamaya niyan magbabayad pa tayo ng excess na time. Alam nyo po, yun yung lugar na kung saan wala tayong time limit. Yung lugar na kung saan, alam nyo po, yun yung kahit araw-araw tayo maglagay ng gawain ay pwede. Sino po dito gusto yun? Yung mga ganong klaseng kilos ng Panginoon. Kaya lang po, ito yung bagay, siguro magti 3 times o 5 times ng doble yung gastusin natin kapag gano'n na. Pero alam nyo po, okay lang. Dahil naniniwala po ako na kung paano tayo tinawid ni Lord ng ilang taon dito sa Trinoma, ganun din po at mas higit pa ang gagawin ng Panginoon sa mga susunod na lugar natin, na lugar na ibibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Sino po dito naniniwala doon? And listen to this, church. I want you to know that God will use you because God will bless you. Sa oras po na ito, be faithful, be generous. Gusto ko pong malaman mo na malaki ang part mo kung bakit meron tayong ganito kagandang gawain. Dahil sa faithfulness mo, dahil sa generosity mo. Kaya po mamaya, habang magbibigay po tayo, gawin po natin ito na may faith, may happiness, may thankfulness, and may love sa ating Panginoon. Sige po, tayo pong lahat ay yumuko. Mananalangin po tayo, Lord. Maraming salamat po sa araw na ito na patuloy mong ginagawa sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Thank you, Lord. At naniniwala ko, Lord,
meron kang special blessing sa bawat isa ngayon, Panginoon. Lord, I pray, God, sa mga kapatid ko na nandito ngayon na excited, nagtatapat at nagiging generous, Panginoon, when it comes to giving, Lord. Naniniwala ko, Lord, anuman po yung kanilang mga prayers, God. Lord, yung mga tanim nila na ito, Panginoon, patutubuin mo po, Panginoon. Lord, may mga estudyante na mag-e-excel, Panginoon, sa klase, Panginoon, pagtatapos yun ng pag-aaral. May mga businessman dito, Panginoon, lalong lalago ang business nila. May nagpe-pray ng business, Lord. Meron po dito, Panginoon, na nangangarap magkaroon ng business, Lord. Mangyayari ito sa kanila, Panginoon. Lord, may pamilya kang pagpapalain, Panginoon. Maraming salamat, Lord. At Lord, I pray, God, na gawin mo rin po silang channel of blessing. Paapawin mo ang pagpapala sa kanila nang sa ganon ay umapaw at dumaloy ang blessing sa kanilang buhay. Maraming salamat, Lord. Pinupuri ka namin, sinasamba ka namin. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Amen. Sa lahat po ng mga interested to join po ang ating amazing, Dance Amaze Ministry. Ayan, they're gonna have po every Friday and Saturday po ng workshop from 8 p.m. to 10 p.m. Ito po ay mangyayari for the whole month of March, starting po sa March 13. Ayan, open po ito from 13 and above. Basta may pitik pa yung katabi mo. Basta may giling pa yung katabi mo, okay? So yung workshop po, it includes body conditioning, foundation, and fundamentals. Sabi niya, ano yung pitik? Yung ganon. Skills and choreography, spirituality for ministry. So pwede niyo po i-approach lahat po na nakita niyong dancers dito kanina. If you're interested, nakikita mo, Lord, tingin ko dito mo ako gagamitin. Pero yung pastora, mommy na ako, daddy na ako, basta may pitik pa yung katabi mo, okay yan, okay? Sabi mo sa katabi mo, paggamit mo na yan kay Lord, okay? Baka meron dito mga dati po kayong dancers, tas parang feeling mo, parang kinalawang na ako. Walang kinakalawang kapag willing na magpagamit sa Panginoon. Amen po ba? So baka yung katabi mo na yung next na kasama sa Dance Amaze Ministry at next na kasama sa conferences po natin. Bahala ang Panginoon. But we're inviting po from ages 13 and above po. If you're really interested po, pwede nyo po i-approach ang ating po mga dancers. Ang inyo po mga leaders, pwede nyo pong i-approach yan. And again po, this coming Thursday, lahat po ng mga kababaihan na nandito ngayon, magaganda at proud na babae siya. Amen. Pwede bang pumalakpak? Magkita. Sige po, palakpakan nyo po ang inyong pagiging babae. Magkita-kita po tayo this coming Thursday. It's gonna be our women empowerment. Once again, i-empower po tayo ng Panginoon. Hindi nagkamali si Lord na naglagay siya ng babae sa mundong ito. Kaya naniniwala ako this coming Thursday, you will know your purpose. Bakit ikaw ay nilagay ni Lord for such a time as this? So magkita-kita po tayo at naniniwala ako, marami pong ituturo sa atin ng Panginoon. Amen po. Sino po dito, you are blessed by the Lord? Nilagay tayo, nagulat ka kanina. Kala mo, Lord, nandito ako, magsisimba ako, punta ako ng church. Pero yun pala, pinasok ka ni Lord sa isang classroom. Dahil tuturuan pala tayo ng Panginoon. At naniniwala ako marami pong itinuro po sa atin ng Panginoon. Amen po. Lalabas tayo ng lugar na to that we are blessed. Tatayo po tayong lahat in the grace of God. And can you declare this to the person near to you? Sabi mo sa kanya, God bless classmate. Kasi classroom, di ba? So classmate mo yan. God bless classmate. Dahil naniniwala ako na hindi lang katabi mo ang gagraduate sa learning season ng buhay niya, kundi tayo pong lahat.
And can you remind the next person near to you, sabi mo sa kanya, may promised land pa. May promised land pa. Huwag kang bibitaw. Huwag kang susuko sa panahon ng wilderness. Hindi madali, pero tatandaan mo, may promised land pa. Hindi kailangan matapos ang buhay mo at ang journey mo sa wilderness kasi may promised land pa. Can we just close our eyes and thank the Lord for everything that He has done today? Pag malinaw sa'yo, tinuruan ka ni Lord, inayos ni Lord yung puso mo, may pinakita sa'yo ang Panginoon, may aral na nakuha ka, binago ni Lord yung perspective, binago ni Lord yung buhay. I believe that He deserves our thanksgiving. You can open your mouth and begin to thank the Lord for everything that He has done. Pasalamatan mo si Lord sa nakuha mo ngayon. Pero pasalamatan mo din ang Panginoon sa pagsama niya sa mga susunod na araw ng iyong buhay. Thank you, Father God. We praise you, Father, and we honor you. Lord, salamat, Panginoon. Dahil kung meron man kaming pinakamagaling na teacher, ikaw po yun. Thank you, Lord, for not giving up on us. Even in times that you can see. Lahat po, Panginoon, ng dahilan para mabitawan mo po kami. Sa panahon, Lord, ng wilderness, lumalabas yung tunay na kami. Pero salamat na lang, Panginoon. Dahil sa panahon ng wilderness at lumalabas yung hindi kaaya-aya sa amin. Doon, Lord, mas lumalala, mas tumitindi yung grace mo at pagmamahal mo, Panginoon, sa amin. Sa panahon na hindi kami deserving, Lord. Kasi alam mo, Panginoon, na hindi kami matatapos doon. Thank you, God, for the learnings. Thank you, Lord, for encouraging us. And thank you, Father God, for transforming us today. Dalayan ko, Lord, as we leave this place, ang dalayan ko, Panginoon, bibit-bitin namin lahat ng pagpapala na tinanggap namin ngayon. You bless us today to become a blessing, God. So, Lord, let your will be done. Mangyari nawa ang nais mo sa buhay namin. Maging channel nga nawa kami, Panginoon, ng blessing, Lord, sa iba pong tao. Sa kung anong kapamaraanan, Lord, na magagamit mo po kami. Use us mightily, God. Salamat po, Panginoon. And once again, if you may, you can raise your hand and receive this benediction from the book of Numbers. When you say, I receive, I want you to believe na ito ay magaganap sa iyong buhay. Amazing people of God, may the Lord bless you and take care of you. I receive. May the Lord be kind and gracious to you. I receive. May the Lord look on you with favor and give you peace. I receive. Father, we receive all these things in the mighty name of Jesus. And everybody will say aloud, Amen. God bless everyone and see you next Sunday. When my mind says I'm not good enough, God, you're enough for me. Yeah. I've decided I'm not giving up. You won't give up on me.